Oh, normal, pantay na pantay oh. 'Di ba? Oh, pantay. It means normal yung bias. Ito minsan yan oh. CA38. Walang brand. No brand. CA38 lang nakalagay. Violet panel. Ayan, generic kumbaga. Kasi wala siyang pangalan eh. Yung may-ari nito is taga Sir from Batangas. Ayun no, taga Batangas pa ito. Dinala ito sa atin para ipa-repair syempre. Ang history, kwento muna natin. Bali, nag-try si Sir mag-DIY. Sinubukan niya munang gawin katulad sa mga ginagawa natin na pag-fix bias. Kaso hindi daw niya patino, hindi pantay yung bias. Ayan. Unang-una sa lahat, shoutout and then maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin, Sir ha. Ayan. Pero pahaging portion muna tayo. Supply 135, 90, 135, 90, 45, 0, 45, 90, 135. Class H, 3 tires. Mataas din yung supply niya, 135 din. Okay. Tapos, meron siyang 1, 2, 3, 4. Bali, 16 pieces na Ponten, 63 volts by at 15,000 microfarad. Okay. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 by pairs 13 pairs by pairs, sinulit ko kung isama mo yung drive niya, tatanggalin mo yung drive, bali 12 lang. Ayan, 12 piraso pero 13 pares. Gulo, di ba? Yan, kabila, ganun din. C5200 and then A1943. Tapos, medyo SMD lang yung parts niya. Ayan. Ayun, bali ito yung mission natin for today's video na sana magawa or mapatino natin itong unit ni Sir. Anong kwan dito? Parang may mga jumper ito. Ang issue nga daw, hindi daw pantay yung bias. So ngayon, sukatan natin. Tingnan natin kung wala nga talaga siyang bias or ano yung meron na bias dito. Dito halos nasa 0.3. Dito naman baba dito 0.25 lang dito alin kaya yung tama dito? Alin yung tama, alin yung mali? Ngayon try natin lagyan ng audio ito or wala. Bakit hindi pantay yung bias na isa lang yung bias na ginamit? 'Di ba? Try muna natin, tingnan natin. Naglagay na ako ng speaker. Ayan Tapos may audio input na. Haluin muna natin to. Ayan, naka stereo mode. Tapos ito naka-on na siya. Walang audio, channel 1. Channel 2 meron. Ibig sabihin goods itong channel 2. Itong channel 1 ay yung mababa na bias ay wala talaga siyang audio, may problema siya. Wala nakakabit naman na input dito baka may sabihin nyo wala meron yan, naka stereo mode naman. Okay, walang audio yung channel 1. So ngayon, focus tayo sa may channel 1 syempre. Malagabog yung channel 1. Focus tayo dito. Baklasin ko muna itong board para repair natin. Nabaklas ko na yung board ng channel 1. And then eto siya. Nasubukan na ni Kwan nagsubok na si Sir na mag-fix bias. Value ay 2.7. Ayan. Ngayon, sukat tayo yoga. Ito umiilaw yung fault. Umiilaw yung fault dito sa may channel 2. Good siya Dito meron. Ngayon sukat tayo ng bias. Tingnan natin kung may bias siya or wala. Dito may bias naman normal yung bias niya normal, pantay na pantay diba? Pantay. It means normal yung bias.
Ito minsan yan, no? Yung 5532. Minsan pag nasira ito, umiilaw itong indicator na to sa may fault nya. Kasi nagsukat ako dito, tingnan muna natin. Try natin ha, pakita ko sa inyo. Ayan, inulit natin. Magsukat tayo. 15, kailangan meron tayong masukat na negative 15, positive 15. Okay, dito ground tapos negative. 15 meron. Meron, tapos dito naman kompleto, di ba? Yung positive to dito. Okay? Normal supply ng OP amp natin. Dito lang, try natin palitan ito. 5532 sa OP amp. Marami na ako na encounter na ganito. Ito, pinapalitan ko lang 5532. Yung OP amp nya. Pag sira to, minsan tabingi yung bias, mataas sa kabila, mababa yung kabila. Okay, palitan ko muna ito. Nabaklas ko na yung nabaklasin din, napalitan ko na yung OP amp 5532. Ayan, bunot lang to sa ibang board pero original na 5532 to. Tingnan nyo, kahit kuskusin mo yan, hindi siya basta-basta nabubura. Ito yung stock nya. Tanggal natin. Sabi ko sa inyo, ako yung tamad ng technician. Alam niyo bakit tamad? Kasi tamad ako magbaklas ng ito. Yan, instead na baklasin mo pa yan, katirin mo na lang. Yan, kinakater ko. Bago nyo katirin, make sure na may pamalit kayo. Baka may wala kayong pamalit. Ayan. 5532, pinutol na natin, pinalta na natin. Ngayon, obserbahan nyo, kung kanina umiilaw siya. Ngayon, wala na. 'Di ba? Wali na siya, oh. Wala na. Okay, ngayon sukatan natin. Kasi nakailang beses na ako naka-encounter ng ganitong sira. Yung pag naka-fault siya, kadalasan dyan sira yung 5532 or either kulang yung supply. Wala siyang negative 15 or walang positive 15. Okay. Ngayon, dito yan pa rin yung bias nya. Dito yan pa rin, nasa 0.3. Okay, try natin ibalik. Tapos meron pa akong isang napapansin dito naman sa may channel 2. Ito nakakabit lahat ha. Parang hindi ko naririnig na tumutunog yung relay. Ito hindi tumutunog. Tapos pag i-off mo yung speaker, pag i-off mo to, tumutunog sa speaker. Yun pala kanina parang pumipidback. Na kapag ganun yung issue naman, sira naman yung relay. Yung relay niyan is nakadikit na siya agad. Kung matandaan nyo sa mga repair ko sa Ace, ganun yung issue. Nakakontak siya agad. Ulitin natin ha. Nakakabit lahat ha. Wala eh. Di ba? Pero tumutunog kanina yan. Pambira na yan. Balik muna tayo. Hanap tayo ng balik muna natin itong channel 1. Tapos tingnan natin kung may audio siya. Saka natin problemahin yung channel 2. Binalik ko na yung kable. Ayan. Binalik ko na. Tornilyo na lang kulang. And then kanina, yung bias nito is mababa dito against dito Ngayon, obserbahan natin. Stop start, nag-relay. Ito nag-relay dito. Ito hindi. Hindi talaga nag-relay ito. Mukhang ito pababaklasin talaga tayo nito. Pababaklasin tayo nito lahat Yung relay hindi pwedeng angat yan. Bira na yan. Okay, sukat tayo. Ito. Tumaas na diba? Dito patay na yan siyempre. Kumantay na diba? Nag-normal na siya. Ayan. Kaya hindi mapatino ni sir
Kaya hindi pumapantay yung bias. Kahit anong adjust mo ng bias doon, kahit anong dagdag bawas mo, once nasira itong OP amp nya, is walang mangyari. Kasi apektado yun. Okay, binaltan na natin, naging okay siya, naging normal. Ang problema ngayon, dito, yung magbabaklas talaga tayo. Okay, stay tuned lang kayo. Baklas na lang tayo nito. Binaklas, and then binaklas ko na. Binaklas ko na yung board sa may heatsink. Ayan, heatsink nya. Kasi hindi pwedeng sa taas ito. Hindi naman pwedeng bungiin lang natin ito. Kailangan talagang baklasin ito. Pambira na. Ito yung kanyo. Yung relay nya. 24 volts na brand ba to? Basahin nyo nga to kung kaya nyo basahin. Shekel. Hirap basahin, no? ZH parang I, tapos CLL Shell. Ayan, 24 volts. Tapos ipapalit natin ito. Bubunot lang ito. Yung ning, ito mas maganda pa, mababasa pa. 24 volts coil sa ilalim. Yan. So ipapalit natin. Ngayon, palit ko na muna ito. Ilalagay ko na muna siya rito. Tapos balik natin sa heatsink. Palitan na natin ng relay. Binilisan lang natin yung video. Tapos ito, bago natin balik sa heatsink, make sure na gumagana muna siya. Ito, binalik natin yung mga supply nya. Ngayon, isa. Tatlo na yung gumagana. Nauna pa nga mag-relay ito against dito. Ulit. Isa. Tatlo na. It means working na yan. Naibalik ko na yung board. Ayan, ayun na yung pinalitan natin, ha. Na relay, yan, yung ning. Ito yung shell na relay, yan. Balik ko na yung mga kable para mas mabilis yung video natin. Okay. Nakakabit pa rin yung speaker, ha. Nakakabit pa rin yung speaker doon. Nakakabit pa rin yung input natin. Delay pa rin siya. Okay, ito yung channel 1 na walang audio. May sabit yung control. May sabit, oh. May sabit yung control sa channel 1. Hindi tayo ubusan ng problema. Ito sa channel 2 working. Maganda yung control dito, walang problema, walang sabit. Dito okay naman yung audio, problema masabit to. Kailangan mo pa yung i-pwesto. Ayan, okay na. Ayan, mali. Ang gagawin natin, magpalit tayo ng control nito. Working naman na, okay na. Tapos wala na tayong marinig na annoying sound pag i-off natin. Kanina meron, palitan natin yung control. Tapos balik natin yung linya rito kasi naglagay si sir ng extra fan dito. Tapos naglagay siya ng supply 12 volts yata yan. Baklas, and then napalitan ko na. Ito yung control niya, medyo may kalamaan na rin talaga siya. Or na-stock lang ito. Yan, yung pinalit natin ito. Walang bayad man siya pa, bagong bago. Tapos ano ba yun, ito naibalik natin yung knob. Tapos yung ito pala, itong supply ng fan dito, naglagay kasi si sir ng extra fan para yung dito pabugayan papunta rito, ito palabas. Galing rin ni sir. Kaya wiring na natin siya. Kung lang to, ano ba tawag nito, yung 12 volts na supply lang. Ayan, binalik na natin, Kamaya makikita nyo yan. Ngayon ibalik ko lang muna itong board na to dito sa may front panel. Tapos diretso na ulit tayo para naibalik na natin yung front panel. Take note kasi nakakabit na yung fan, yung supply nito nakakabit na. Okay. Uy, ito pala. Okay. Yung speaker natin nakakabit pa rin doon. Audio source naka-connect pa rin. Ito, kanina may sabit to dito, ngayon wala na, wala na. Okay, goods na goods din siya. Saan na ba yung control kanina? Ito pala.
Yan, pinalitan na natin. Okay na yan. Wala na kasabit-sabit oh. And then working na rin dalawang channel. Hanggang dito na lang yung video natin kasi mahaba na. Ayun, sana nakapagbigay ideya ako sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang ha. Take note, medyo bago-baguhan pa lang yung tabingi yung bias, hindi mapapanormal yung bias or and then wala siyang audio dahil nga sira yung ito 5532 na nasa OP amp. Ayan. Tapos, yun nga, nagpalit tayo ng control. Ayun lang. Sir from Batangas, bali okay na, working na yung unit nyo. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit po ito sa akin ha. Ayan, working na siya, goods na siya. Promotion bago tayo magtapos, syempre shop natin always on Laguna 24/7. So mga gustong magpapa-repair along sa Uyo, Quezon City, number 61 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then syempre paki-share na video natin sa my Facebook, YouTube channel. So kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then syempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.